Ay, nako. Nakakapagod na hapon. Mando, ano't hinapon ka? Saan ka nanggaling? Tay! Tama-tama yung pagdating mo, Tay. Nakapagtimpla na ako ng kape mo. Ito talagang bunsoy ko. Talagang maalalahanin sa tatay. Hindi katulad ng isa dyan. Walang ginawa kung hindi gumala. Tay naman pinariringgan mo na naman ako. Bakit hindi nga ba? Ang dami-daming tao sa palengke. Hindi mo ako matulungan magtinda. Tay, nag-aaral ho ako. Nag-aaral? Siguraduhin mo lang, Robby, ha? At kapag pinatawag na naman ako ng teacher mo sa eskwela, sasabihin ko sa kanila na hindi na kita pag-aaralin pa. Tama na nga yan, Mando. Magkape ka na nga lang. Tay, ito po yung kape mo. Mando, ang entrega. Sandali lang naman, Cory. Hindi ko pa nga naibababa yung bag ko . Anong balita ron sa pwesto natin? Ayun. Yung may katabing palayan, nagpa-harvest na kanina. Alam mo ba, galit na galit yung mga katabi natin sa palengke kasi tumuturit doon yung gilik ng palay. Tapos alam mo ba, may nakilala akong dayo. Dayo, Tay? Anong meron dun? Babae? Anong babae? Lalaki. Sino naman yon? Nakagaanan ko agad ng loob. Ang sabi niya sa akin, sila raw napadayo dito sa lugar natin para makigapas ng palay. Sabi nga sa akin kung kinakailangan ko pa raw ng trabahador sa pwesto natin sa palengke, pwedeng-pwede raw siya. Sino ba yun, Tay? Tay, huwag ka nang kumuha ng iba. Kayang-kaya naman natin yun pag ginusto natin . Tamad lang talaga si Kuya Robby. Hoy, anong tamad? Umayos ka dyan bunsoy. Totoo naman Tay, hindi yan pumasok ngayon. Nakita ko, galing dun yan sa may kaklase niya, Tay. Kita mo na, Robby. Halika nga rito. Tay, halika rito. Ano ka ba naman? Mando, ang laki-laki na ng anak mo. Sisunturunin mo pa. Tumahimik ka. Ako ang tatay dito. Karapatan kong disiplinahin ng mga anak ko. Sinintron ni Mando ang anak na si Robby dahil puro bulakbol lang palang ginagawa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ang inyong commander. Muli nagbibigay ako ng babala. Nag-iisa lang po ang aking YouTube channel. Ito lang at wala ng iba. Siguraduhin niyo po kung kanino kayo nakikinig dahil marami na pong magnanakaw ng video ngayon para pagkakitaan. Pero ako nang nagsasabi sa inyo na hindi kayo kikita dahil meron pong tinatawag na YouTube review bago kayo ma-approve sa YouTube Partner Program. Good luck na lang sa mga nagre-re-upload dyan. Tignan natin. Robby. Kaaga mo yatang bumangon. Tay, sabi nyo, tulungan ko kayo ron sa pwesto natin sa palengke. Yan! Ganyan! Sasama ka? Oho. Naisama nga si Robby sa pwesto sa palengke. Habang nagsasabit sila ng panindang karne, napansin ng binata na may tao sa palayan. Tay, tignan mo yun Ay baka namumulot ng palay. Namumulot? Parang iba yata yung ginagawa. Ha? Naku, wag mong pansinin yan. Tay naman Tignan nyo naman madilim pa. May makikita ba silang palay dyan? Hayaan mo, ganyan talaga naghahanap buhay. Kailangan maagap, hindi po pwedeng papatay-patay. Hindi nagtagal. Yung nakita ni Robby sa palayan, lumapit sa kanila. Bit-bit ang lingkaw at sako. Kinausap sila nito. Magandang umaga ho.
Epi! Ikaw nga, Epi! Yung nakilala ko kahapon. Oho. Mang Mando, sino ho siya? Anak niya ho ako. Ganun ba? Magandang lalaki. Marami tong paiiyakin na babae. Mana sa akin. San pa ba kukuha ng itsura? Siyempre sa tatay lang. Siya nga pala, Epi. Kamusta na? Meron ka bang gagapasin ngayon? Inaabangan ko nga ho yung magpapagapas ngayon dun sa kabilang panos. Kaya lang, malapit nang sumilip ang haring araw. Hanggang ngayon wala pa yung may-ari. Ganon ba? Antayin mo na lang, ha? Mang Mando, baka pwede akong kumain dito ng umagahan mamaya. Ha? Hindi pwede. Ano ka, sinuswerte? Ano ka ba naman, Robby? Huwag ganon. Pagkain lang yon. Hindi. Naghahanap buhay tayo para sa atin. Hindi para pakainin ng ibang tao. Robby! Nako, Epi. Pasensya ka na sa anak ko. Ganyan lang talaga yan. Medyo stricto lang. Ano ka ba naman? Nakakahiya sa dayo. Mang Mando. Kung hindi naman kalabisan. Sige. Hindi na ho. Kita mo? Umalis tuloy yung tao. Nakakainis ka talaga, Robby. Hinihiya mo yung tao para sa pagkain lang. Bakit, tay? Nagsasabi naman ako ng totoo. Para sa atin lang to. Ano, magpapakahirap tayo? Tapos ipapakain natin sa ibang tao? Di ba? Maging practical tayo. Huwag natin ibibigay sa kanila yung pinaghirapan natin. Ganun yun. Ganun ba yan? Siyempre. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, nagtatabi na ng panindang karne ang magtatay nang biglang muling lumapit si Epi. Mang Mando. Epi! Mukhang pagod na pagod ka. Bakit di ka bumalik kanina? Naghanda pa naman ako ng umagahan at tanghalian. Nako, hindi na. Nakakahiya naman sa anak mo. Ganon ba? Saan ka ba nakatuloy? Diyan. Saan diyan? Diyan. Diyan sa gubat na yan? Oo. Baliw pala to eh. Baliw ka. Walang bahay diyan. Ano ka ba naman? Huwag mong hinihiya yung tao. Sige ho, Mang Mando. Hindi maganda simoy ng hangin dito eh. Ikaw, mag-iingat ka. Mag-iingat kanino? Sa'yo? Hindi ako natatakot sa'yo, gusgusin. Mulis ka na nga. Pag-uwi sa bahay, pinagalitan ni Mando at ni Cory ang anak nilang balasubas na si Robby. Ano ba naman yan? Nanghihiya ka ng tao? Nay, sinasabi ko lang naman yung totoo eh. Kahit na, hindi kita pinalaking ganon. Sorry naman. Ang hirap kasi sa'yo, anak. Masyado kang nangmamaliit ng tao. Hindi naman tayo mayaman. Isang kahig, isang tuka lang din tayo. At may kaunting ipon. Umitao, may bisita kayo. Pagbukas ng pintuan, tumambad sa kanila si Epi. Kung ano ang suot nito kanina, ganun pa rin ang suot niya hanggang sa gabi. Sino yan? Si Epi. Yung sinasabi kong dayong nakilala ko, yung pumapasok sa atin na kung pwede pa raw magtrabaho sa atin. Dito na naman yan. Magandang gabi ho. Magandang gabi. Ano bang may paglilingkod namin sa'yo, binata? Nandito ho ako para humingi ho ng kaunting tulong. Tulong? Tulong ha? Bakit? Na paano ka? May sakit ka ba? Wala ka bang makain? Tumahimik ka nga dyan. Anong tulong ba? Hindi ho pagkain. Wala ho kasi akong ibang kilala rito. Meron ho akong dalang damit. Baka pwedeng makiligo man lang sa poso nyo. Makiligo? Sige na.
Ako na papayag. Maligo ka na ron. Ubusin mo yung tubig. Tumahimik ka na nga. Nakakaloko yung tao mo, Robby. Hindi yan nakakatawa. Hindi na. Baliw na bata ito. Epi, pasensya ka na ha. Okay lang ho. Hindi pa man natatapos maligo si Epi. Nagpaalam na noon si Robby. Aalis daw ito at pupunta sa kaibigan para tumagay. Ano? At saan ka na naman pupunta? Makikitagay nga ako tayo dun sa barkada, birthday niya ngayon. Bumalik ka agad? Bumalik? Ano, isang tagay lang uwi na? Nay naman eh. Binata na ho kasi yung anak nyo. Hayaan nyo na. Teka, kala ko ba naliligo ka? Tapos na ako. Mang Mando, Manang Cory, ako'y magpapaalam na sa inyo. Sige, pasensya ka na sa anak ko. Sige. Nauna lang si Epi lumabas. Maya-maya pa sumusunod na rin si Robby. Habang naglalakad si Robby, napansin nitong sumusunod sa kanya si Epi. Pero paglilungunin niya ito, bigla na lang nawawala sa daan. Aba, alam ko Epi, ikaw yan. Ba't ka nagtatago? Di naman kita mumolestyahin. Bakit ba? Ba't mo ako sinusundan? Epi! Epi! Walang lumabas na Epi, kaya patuloy siya sa paglalakad. Nang makarating siya sa gawing magubat ng baryo, laking gulat niya dahil nauna pa sa kanya si Epi at nakaharang ito sa dadaanan. Epi! Ikaw pala! Ginulat mo ako ha? Huy, ba't ganyan ka makatingin? Uy Epi, ikaw ba yan? Walang hiya ka. Walang hiya ka. Pinapahiya mo ko sa maraming tao. Papatayin kita at kakainin. Ano? Anong? Pipiliin mo ang papahiyain mo. Hindi. Ano ka? Umanda ka sa akin. Papatayin kita at kakainin. Sinunggaban ni Epi si Robby. Sa pamamagitan ng matalas nitong kuko, agad na butas ang tiyan ni Robby. Magbabayad ka hanggang sa kabilang buhay. Kinabukasan, paggising ng mag-asawang Mando at Cory, hinahanap nila ang anak na si Robby. Robby! Buwisit na bata yon. Hindi yata umuwi. Robby! Hoy, matandang Cory. Yung anak mo. Mali ko. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Palagay ko, na babae yon. Mana sa'yo. Anong mana sa akin? Gwapo lang ako, Cory. Pero hindi ako babaero. Halika, lumabas tayo. Hanapin natin ang anak mo. Bago pa man makalabas ang mag-asawang Mando at Cory, si Bunsoy dumarating. Pasigaw pa ang bata na nanggaling sa labas. Itay! Inay! Oh, bakit Bunsoy? Si Kuya Robby, natagpuan doon. Saan? Bakit di pa umuwi? Lasing na naman. Hindi, tay, nay, si Kuya Robby, patay. Ano? Paano? Tara, puntahan natin! Pagpunta nila kung saan sinabit si Robby, laking gulat nila dahil halos hindi makilala ang muka ng anak nila. Napaluhod ang mag-asawa.
Robbie, anak! Sinong gumawa sa'yo nito? O, tabi ho kayo dyan, tabi. At kukunin na ang bangkay. Sir! Sir! Sinong may gawa nito sa anak ko, sir? Wag ho kayo mag-alala. Ginagawa naman namin ang lahat para matukoy kung sino ang salarin. Sir, parang awan nyo na. Hulihin nyo ang gumawa niyan sa anak ko. Wag ho kayo mag-alala. Bibigyan natin ng hostisya ang pagkamatay ng anak nyo. Sir, saan nyo dadalhin yung anak ko, sir? Dadalhin na ho sa morgue. Kalunos-lunos ho ang sinapit ng bangkay. Sir, sinong may gawa niya sa anak ko, sir? Robbie! Blanco ang mga otoridad kung sino ang may gawa nun kay Robbie. Isipin nyo ba naman, binalata ng muka, wakwak ang tiyan, walang laman loob, tapos yung ibang bahagi ng katawan, para bang tinadtad ng saksak. Pero ang nakapagtataka, wala ni maski isang patak ng dugo. May nagsabi tuloy na isang expert sa kanilang baryo na hindi kaya't aswang ang pumatay kay Robbie. Ano ka mo? Anong aswang ang pinagsasasabi mong matanda ka? Yun ang nakikita ko, Mando. Tumahimik ka! Kung sino man ang gumawa niyan, siguradong mga adik, palibhasa, pinababayaan ni Mayor makapasok ang sino-sino mang tao rito sa baryo natin. Bakit naman sinisi mo si Mayor? Labas si Mayor dito, Mando. Ito ang itanim nyo sa isip nyo, mga kababaryo. Malaman ko lang kung sino ang gumawa niyan sa anak ko. Papatayin ko rin. Bibigay ko sa kanya ang pinakamasakit na kamatayan. Ibinurol si Robbie ng 3 araw. Ayaw nilang pagtagalin dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng bangkay. Tay, kumain ka muna, tay. Hindi, Bonsoy. Hindi makakain ng tatay. Sige na, Mando. Ako na munang magbabantay sa anak mo. Hindi! Kapag hindi ka kumain at nandiyan ka na lang maghapon magdamag sa harap ng kabaong ni Robbie, baka ikaw naman ang sumunod, Mando. Hindi! Hindi ko matanggap! Pinagtitinginan sila ng mga taong nakikiramay. Maya-maya pa pumasok ang isang lalaking pamilyar sa kanila. Mang Mando. Oh, Epi, ikaw pala. Nakoy, pasensya na ho kayo. Ngayon pa lang ho nakadalaw. Busy ho sa paggapas. Kailan ho bang libing ng anak nyo? Bukas. Last night na ngayon. Ganun ho ba? Sige ho at tutulong ho ako sa pagbubuhat. Hindi na, Epi. Gumapas ka na lang, baka maabala ka pa namin. Hindi ho. Okay lang ho. Kinabukasan, libing na nga ni Robbie. Halos hindi makamove on ang matandang Mando at Cory nang ipasok na sa loob ng nicho si Robbie. Anak. Patawarin mo ako, Robbie, anak. Oo, sinasabihan kitang batugan pero mahal na mahal kita, anak. Kuya Robbie kasi, lumabas pa kasi nung gabi. Mang Mando. Sir, kayo ho pala. Natatandaan niyo ba ako? Oho. Liho kayo. At meron akong sasabihing importante sa inyo. Sige ho. Nagpunta sila sa ilalim ng puno. Sinabi doon ng hepe na meron daw saksi. Ipinapabalidate sa kanila kung kilala daw ba nila yung taong may ganoon ng itsura. Gusgusin baka mo, hepe? Oo. May dalang sako.
at kalawet. Tapos mahabang buhok na maitim. Tapos yung mata niya mapula. Hindi kaya't... Pero, sir, may kilala akong ganon pero hindi mapula ang mata. Gusgusin. Meron. Si Epi, yung dayuhan. Sinong Epi yun? Nasaan ba yun? Nandito lang yung kanina. Hinanap nila si Epi nung araw na yon, pero wala. Hindi nila makita kung saan nagsuot si Epi. Siya ang itinuturo na pumatay kay Robbie. Sa unang gabing hindi nila kasama si Robbie, binalot ng kalungkutan ang loob ng buong bahay. Walang nagsasalita. Kapwa tahimik ang tatlo sa kani-kanilang kwarto. Epi, anong klaseng tao ka, Epi? Kung ikaw may gawa nito, kung ikaw, bakit mo to ginawa? Dahil ba hinihiya ka ng anak ko? Itay! Itay! Bunsoy, bakit? Itay, may tao! Lumabas si Mando. Pagsilip niya sa pintuan, nakita niya si Epi. Epi, bakit? Mang Mando, mag-usap tayo. Tungkol saan? Huwag kang papasok. Mando, may sasabihin ako sa'yo. Oo, bilib ako sa'yo. Mabait kang tao. Kaya lang, hindi mo nakontrol ang anak mo. Ngayon, tahasan kong sasabihin sa'yo. Ako ang pumatay sa anak mo. At hindi lang yun. Meron akong pinangako. Papatayin ko siya at kakainin. Ngayong nakalibing na siya. Humanda ka, Mando. Huhukayin ko ang anak mong si Robbie at kakainin ko. Ano? Ikaw pala, ha? At ano pang magagawa mo, Mando? Unahan na lang tayo sa sementeryo. Bumuka ang pakpak ni Epi, kasabay noon ang mabilis na paglipad. Hindi makapaniwala ang matandang Mando na tunay ngang aswang ang pumatay sa anak nito. Dito lang kayo, Cory. Bunsoy, pupunta ako ng sementeryo. Anong gagawin mo? Bakit dala mo itak? Hayop na Epi na yon. Siya pala ang aswang na pumatay sa anak nating si Robbie. Ano? Itay, sama ako, Itay. Maiwan ka na. Babalik ako. Papatayin ko siya. Mabilis na tumakbo si Mang Mando papunta sa sementeryo. Nasa 3 kilometro ang layo ng sementeryo mula sa bahay nila. Umiiyak noon ang matandang Mando habang tumatakbo. Iyak na may halong galit at iniisip niya kung paano niya puputulan ng ulo ang aswang na si Epi. Pagdating niya sa sementeryo, walang katao-tao. Epi! Lumas ka! Papatayin kita! Ikaw pala ang salarin! Epi! Lumas ka rito, Epi! Sinisilip ni Mang Mando ang lahat ng nicho. Wala namang taong nakatayo o kaya na may nakaupo. Maya-maya pa, narinig ni Mang Mando yung dumadagundong na tawa ni Epi na hindi nito alam kung saan nanggagaling. Mando, nandito ko, Mando. Nandito ako sa puno, Mando. Halika rito. Ha? Nasa puno ka? Antay mo ako dyan. Bilisan mo, Mando. Mabilis tumakbo si Mang Mando sa puno.
Pero bago siya roon makarating, nakita niyang may tumayo na isang lalaking maitim sa tapat ng isang nicho kung saan may puno rin. Epi, hindi ikaw si Epi. Wala akong pakialam sa'yo. Away namin to ni Epi. Epi, nagbigay ka pa talaga ng pasalubong. Sa'yo na ang matandang yan. Anong? Tanda, pasensya ka na. Akin ka ngayon. Sinalakay si Mang Mando ng lalaking maitim. Mabuti na lang hawak-hawak na ni Mang Mando ang itak niya nung oras na yun. Sinalubong ng itak niya yung lalaki. Tinamaan ito sa leeg. Hindi naman naputol ang leeg ng lalaking maitim. Ano ka? Hindi ka rin tao? Hindi talaga ako tao. Sige, bahala ka na dyan. Huhukayin ko lang ang bangkay. Wag! Wag, Epi! Nalingat lang si Mang Mando. Tinamaan na siya ng matulis na kuko ng lalaki. Nagkasugat siya ng malaki sa likod. Dahilan kung bakit nabitawan nito ang itak niya. Dinakma siya ng lalaking yun at kinagat ang braso ni Mang Mando. Napasigaw siya ng napakalakas. Habang si Epi naman, kasalukuyang tinatadyakan ang bagong gawang nicho ng anak nitong si Robbie. Hindi nagtagal, nailabas na nga ni Epi ang kabaong. Walang magawa si Mang Mando dahil nakasakmal sa braso niya ang lalaking maitim. Nagmamakaawa na ang matanda na wag na siyang patayin at kung maaari pakawalan na siya. Pakawalan mo ako! Pakiusap! Pakiusap? Napakatapang mong pumunta rito kanina. Tapos magmamakaawa ka ngayon para sa iyong buhay. Ngayon, puputulin ko na ang braso mo. Naisip noon ni Mang Mando na mukhang hanggang dito na lang ang buhay niya. Nilabas na ni Epi ang bangkay sa loob ng kabaong. Ipinatong ito sa nicho habang siya naman kinakagat pa rin ng lalaking maitim. Maya-maya pa, sunod-sunod na putok ng baril ang narinig nila at tumama yon kay Epi, pati na rin sa lalaking maitim na nakasakmal sa kanya. Pero si Mang Mando hindi tinamaan. Sige, habulin niyo! Huwag niyong titigilan mga kasama. Sigaw ng isang lalaki. Yun pala yung hepe ng pulis sa kanila. Nagsumbong pala ang batang si Bunsoy sa mga pulis nang tumakbo ang tatay niya sa sementeryo. Mang Mando, ayos ka lang ba? Hepe, salamat at dumating kayo. Aba, duguan ang braso mo. Diyos ko! Ang anak ko! Hepe, si Epi! Si Epi ang aswang, Hepe. Siya ang pumatay sa anak kong si Robbie. O mga kasama, ipasok ng bangkay sa loob ng kabaong at ibalik sa nicho. Dinala siya sa ospital nung oras na yon at naibalik din sa loob ng nicho ang patay na katawan ni Robbie. Sinabi din ni Mang Mando na kaya siya naroroon dahil may banta mula sa balbal na aswang na si Epi. Nakakainin daw nito ang bangkay ng anak niyang si Robbie. Ganun ba? Kung meron kayo naiisip na malayong lugar kung saan pwede niyong ilibing ang anak niyo. Hepe, hindi ba mahal yun? Yun nga lang ang problema. Lumapit ka na lang sa LGU. Tapos sila nang bahalang makipag-coordinate sa mga purinarya. Ang tanong, meron ba kayong paglilipatan? Para nang sa ganun, hindi matuloy ang masamang plano ng balbal na yun. Meron ho, Hepe. Saan ho? Doon ho sa mga kamag-anak ko sa Bicol. O sige, ganito. Tutulungan ko kayong sa pag-ayos ng pagtatravel niyan.
Tapos sumama na rin kayo doon. Salamat ho, Hepe. Wala hong anuman. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. At wag po kayo mag-alala. Hahanapin namin ang epi na yan. Sir, 2 ho sila. Kahit 10 pa sila. Hindi kami natatakot sa kanila. Salamat ho, sir. Paglabas noon sa ospital ni Mang Mando, pinakuha na nila ang bangkay ni Robbie. Makakalis na rin tayo rito. Tay, bakit tayo alis dito? Hindi pa tayo nakakaganti ron sa mga yun eh. Bonsoy, walang mangyayari sa paghihigante at sa pagiging matapang. Mahirap maging matapang lalo na't kapag gano'n ang kaaway. Ang importante, kakampi natin ang mga otoridad. Hindi titigil ang mga pulis hanggat hindi nahuhuli ang epi na yan. Corazon, sigurado bang tatanggapin tayo ng mga kapatid mo sa Bicol? Aba, may kaparte ako sa lupa doon. Imposibleng hindi nila ako tanggapin. O sige, at inaayos na ni Hepe yung permit ng pagtatravel ng bangkay ng anak nating si Robbie. Alam mo tayo nung nasa ospital ka ng 2 araw, ang tiyaga ng mga pulis, nasa simenteryo, binabantayan yung nicho ni Kuya Robbie. Yun nga ang sabi ni Hepe. Masakit pa tay? Oo, masakit. Mang Mando. Hepe. Okay na. Wala nang problema. Mag-iingat na lang ho kayo. At huwag kayo mag-alala. Kung sakaling mahuli namin yung epi na yun, magpapadala ko sa inyo ng telegrama. Ibigay nyo lang sa akin ang tamang address na pupuntahan nyo. Sige ho, Hepe. Naku, tatanawin naming napakalaking utang na loob tong tulong nyo sa amin. Naku, wala ho yun. Wala yun. At bumiyahi na nga sila papunta sa isang bayan sa Kabikulan. Pagdating doon, nagkaiyakan pa ang mga kapatid ni matandang Cory. Sa pagkakaalam kasi nila, matagal na rin patay si Cory dahil sa tagal ng panahon na hindi ito umuuwi. Inilibing nila ang bangkay ni Robbie sa simenteryo sa kanilang bayan. Unang gabi nila, doon pa nga natulog ang matandang Mando. Gusto raw nitong siguraduhin na hindi na sila nasundan ng aswang na si Epi. Tay, diyan ka talaga matutulog? Bonsoy. Umuwi na kayo ng nanay mo. Sige huy tay, naitara na. Sige na Mando, yung itak mo ha. Hasain mo. Oo na, sige na, sige na. Dahil sa pagod noon si matandang Mando, mabilis din siyang nakatulog sa harapan ng nicho ng anak nitong si Robbie. Maya-maya pa, bigla siyang nagising dahil sa mahinang bulong sa gilid niya. Robbie, anak? Ikaw ba'y bumulong sa akin, anak? Robbie, buhay ka ba, anak? Anak, Robbie, nasaan ka, anak? Tay? Robbie, tay, si Epi. Alam ko, anak, nasaan ka ba? Nadidinig man ni Mang Mando ang boses ng anak, pero hindi niya ito nakikita. Ganun pa man, sinabi ng boses na umuwi na siya at ligtas na siya sa lugar na yun. Tay, umuwi na ho kayo. Okay na ako. Salamat dahil hindi niyo ako pinabayaan. Ligtas na ako rito. Matatahimik na ako. Anak! Anak! Asan ka ba? Gusto kitang makita. Gusto kitang mayaka. Humampas ang malakas na hangin sa katawan ng matandang Mando. Pakawari niya'y nayakap na niya ang anak niyang si Robbie nung gabing yun. Pagsapit ng umaga, umuwi na si Mang Mando sa bagong bahay nila. Tay, ang ganda ng bagong bahay natin, no?
Kahit papano, masaya na rin ako. Dahil nandito rin ang Kuya Robby mo. Saan tayo, dito sa bahay? Hulo, Oh, sabi niya, dadalawin niya raw tayo araw-araw. ay nako Mando, tumigil ka nga dyan sa kabaliwan mo. Bakit, Cory? Yun nga ang sabi ng anak mo kagabi. Nagkausap kami habang hinahampas ako ng hangin. Tayo naman nakakatakot naman kayo eh. Bakit? Ba't ka matatakot, anak? Yun nga ang totoo. Epi, sana'y mahuli ka na ng batas. Tay, di ba aswang si Kuya Epi? Oh, Kapag nahuli siya ng mga pulis, pwede ba siyang ikulong? aba syempre, kailangan niyang panagutan sa batas ang ginawa niya. Aswang yon, Mando. Naikukulong ba ang aswang? Baka pumatay pa yon ng mga kapwa niya preso. At saka isa pa, baka mahirapan ng mga pulis na hulihin yung si Epi. Kasi baka hindi talaban ng bala yun. Hindi takot yon sa bala. Kaya nga itay, hindi ba dapat yung mga ganun pinapatay na yung mga ganun? Ngayon ko lang naisip yan. Pero bahala na sila, Hepe, kung anong diskarte nila para mawala na sa mundo ang Epi na yan. Sana nga itay magkaroon ng hustisya. Sana lang talaga. Nabalitaan ng mga kapatid na bunso ni Manang Cory ang nangyari sa anak niyang si Robby. Kaya nga't nagtungo ito sa bagong bahay nila. Ate Cory, Kuya Mando, tapo. Tay, yung kapatid yata yun ni inay. Ay oo, ang Tiyo Tomas mo yon. Tomas, ka pala. Nako, Tomas. Lasing ka yata. Medyo nakainom lang ako ng konti. Ate, nung dumating kayo rito, wala ako eh. Alam mo ba sabi ng mga kapatid natin? Si Robby yung pamangkin ko, pinatay doon ng aswang. Totoo ba yun, Kuya Mando? Oo, Tomas. Ano nangyari? Nahuli ba'y aswang na pumatay? Kung sakaling mahuli, yung mga ganyan dapat pinapatay na rin. Hindi kinukulong yan kasi kakain lang yan ng kapwa preso. Yun na nga po, Tito Tomas, yung pinag-uusapan namin kanina. Dapat yung mga ganun pinapatay na eh. Sana, mahuli siya ni Hepe. Sinong Hepe? Hepe, yung hepe ng pulis sa amin, mabait yun. Yun ang nag-asikaso ng pag-travel namin dito at wala kaming binayaran maski na 5. Ganun ba? Ate Cory, kung gusto nyo talaga magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Robby, ni pamangkin, kung gusto nyo, ako mismo pupunta ron sa lugar na pinanggalingan nyo at ako papatay doon sa aswang na yun. Nako, Tomas, aswang ngayon, mahirap kalaban yon. Tignan mo nga nangyari sa akin. Hanggang ngayon meron pa akong benda at sumasakit-sakit pa rin yung pagkagat sa braso ko eh. Yan ba? Magpalbularyo ka, Kuya Mando. Ako nang nagsasabi sa iyo, yang sugat mo na yan, magiging sanhiyan para maging aswang ka. Ano? Totoo yan, tay. Magiging aswang ka. Robby! Robby, anak! Sinong tinatawag mo? Nandito siya! Narinig ko nandito si Robby! Wala naman tay eh. Kuya Mando naman, mas lasing ka pa yata sa akin eh. Magiging aswang ka. Magiging aswang ka. Narinig niyo ba yon? Narinig niyo? Nagsalita si Robby! Nandito siya! Kuya Mando, kung hindi mo lang naitatanong ako isa ko mag-aanting. At kung meron ka mang naririnig ngayon na nagsasalita, asaan mo hindi yan si Robby. Ginagaya lang yan ng kalaban. Huwag kang magpadala dyan, baka mapano ka. Kuya Mando,
Makinig ka sa akin dahil ako ang expert dyan. Magiging aswang ka. Magiging aswang ka. Hindi sineryoso ni Mang Mando ang sinasabi ni Tomas. Lumipas ang ilang mga araw. Nakikitaan ng kakaiba si Mang Mando. Katulad na lang ng pagkahayok nito sa hilaw na laman. Pupunta mo na ako ng palengke. Sama ko, tay? Sige, sumama ka, bahala ka. Malapit lang sa kanila ang palengke, kaya't nilalakad lang nila ito. Pagdating doon, sa pinakabungad, agad na hinablot ni Mang Mando yung nakasabit na karne at walang awang nilantakan. Yung may-ari ng tindahan, hindi na lang nakakibo. Naku Manong, bayaran na lang po namin. Umuwi sila na walang bitbit na karne kasi halos lahat inubos ni Mang Mando. Oh, nasaan na yung binili niyong karne? Inubos ni Itay. Ano? Walang yaka, Mando. Cory, nagugutom ako eh. Nagugutom ka? Di dapat. Niluto muna natin. Kulang pa nga sa akin eh. Napatingin si Mang Mando sa nakataling alagang aso. Pumasok ito sa loob at mabilis natulog. Pagsapit ng gabi, tumahol ng malakas yung aso. Isang beses lang yon, tapos natahimik. Saktong lumabas din si Bunsoy sa kwarto para umihi. Laking gulat niya dahil yung tatay niyang si Mando nasa gilid ng talian ng aso. Anong ginagawa mo dyan? Tay? Hindi ikaw ang tatay ko! Kitang-kita niya si Mang Mando. Kinakain ng dugo ang alagang aso. Napasigaw ang bata kaya't lumabas si Cory. Kitang-kita rin ng matandang Cory kung paano kinakagat ni Mando ang liig ng patay na aso. Nagsisigaw ang matanda kaya't ang mga kamag-anak sa loob ng bakuran na alarma. Isa-isa silang tumakbo papalapit sa bahay nila hanggang sa nakita ng mga ito na may lalaking nagtatatakbo sa dilim. Ate! Ano yan, ate? Si Mando! Si Mando! Anong? Si Kuya Mando ba yon? Tito Tomas, bit-bit nita yung aso. Patay na yung aso. Kinakagat niya tapos kanina sa palengke, kinain niya yung binili naming hilaw na karne. Iyon na nga bang sinasabi ko eh. Naging aswang na nga. Susundan ko. Sinundan ni Tomas si Mang Mando. Inabutan niya itong nakaupo sa tabi ng isang malaking puno. Napakadilim sa lugar na yun. Halos wala siyang makita. Robby, tama ka nga anak. Tama ka nga anak. Mando? Kuya Mando? Tomas. Tomas. Aswang ka. Sinasabi ko na nga ba, magiging aswang ka. Tatagain sana ni Tomas si Mang Mando, pero natigilan ito nang makita niya ang isang lalaking maitim sa malapit kay Mang Mando. Sino ka? Sino ka sinabi? Huwag ka nang makikialam, Tomas. Ako si Robby. Ako ang anak ni Mando. Ano? Hindi! Paanong patay ka na? Bakit nagmumulto ka pa? Natakot noon si Tomas, kaya't hindi na siya muli pang nakasugod. Habang si Mang Mando, mabilis nagtatakbo at sinundan naman siya ng multo ni Robby.
Sinabi ni Tomas sa mga kamag-anak nila na aswang na si Mang Mando, pero kung maaari, wag nilang ipagsasabi kahit na kanino. Siyempre, hindi mawawala sa isang kamag-anak ang pagiging tsismoso. Nang dahil doon kumalat ang kwentong aswang daw ang dayuhang sila Mang Mando. Pati na rin si Coring matanda at bunsoy na pagkamalang aswang. Isang araw, ang magnanay ay nagpunta sa palengke para mamili. "Inay, tignan mo yung mga tao oh. Sa atin na lang nakatingin." "Nako, ang hirap naman kasi sa mga kamag-anak ko rito, mga madadaldal. Sana kaya ngayon si Itay? Bahala siya. Mapatay sana siya ng mga pulis." "Uy! Mga Brad, di ba yun yung dayo? Yung aswang daw?" "Oy mga aswang, ba't dito pa kayo lumipat sa Bicol? Marami ding aswang dito, hindi lang kayo." "Nay, dalian mo nay." Umiwas na lang sila sa pakikipagsagutan kasi wala silang pwedeng ibalandrang sagot sa mga yun. Pag-uwi ng magnanay, tila ba nagpupulong ang mga kapatid nitong bunso. "Oh, Tomas, anong meron?" Ate Cory, pinagpaplanuhan namin kung paano namin ibabalik dito si Kuya Mando. "Eh di ba Tito Tomas sabi mo ikaw ay isang..." Maganting. Mag-aanting ako pamangkin. Isinama ko na nga yung mga barkada kong mag-aanting. May ermitanyo. At meron ding albularyo. Ipinapangako namin, ibabalik namin dito si Kuya Mando. Sa pangakong yon, hinawakan yon ng matandang Cory. Umaasang maibabalik ang asawa niya pagdating ng oras. 4 silang lumakad ng gabing yon. Hindi sila bumalik kinabukasan. "Ano na kaya nangyari sa kanila? Baka napanom na sila Tito Tomas. Bahala sila anak." Kasabay sa pag-alis noon ni Mando sa buhay nila, ang pangalipusta ng mga tao sa lugar na yon. Maraming bulong-bulungan na sila din daw ang salarin sa pagkamatay ng mga alagang hayop. At sila din daw ang nagnanakaw ng mga alagang hayop. Nang dahil doon galit sa kanila ang mangilan-ngilan na tao sa kanilang baryo. "Hindi kami aswang! Wala kaming alam sa sinasabi niyong mga nawawalang alagang hayop dito. Sinungaling! Kayo lang naman ang aswang dito mga dayo." "Mga Brad, sunugin kaya natin yung bahay niyan." Wag Brad, mahirap yan. Baka mamaya magalit sa atin si Kuya Tomas. Ang tingero kaya yun. "Ang tingero? Tapos yung bayaw niya aswang?" "Mga Brad, susunugin natin mamayang gabi bahay ng mga yan. Wala akong pakialam kahit ba kapatid pa yan ni Tata Tomas eh." Wag, mahirap kalaban si Tata Tomas. Pumapatay ng tao yun. "Duwag ka kasi!" Sa banta ng taong yun, natakot ang magnanay. Iniisip nila na baka totohanin ang sinasabi nito. Kaya't nang sumapit ang gabi, iniwasan na nilang umuwi sa bahay. Nakituloy sila sa isang bahay ng kapatid niya. At hindi nga nagbibiro ang lalaking yun, kasi pagsapit ng 10:00 ng gabi, nakita nilang nasusunog na lang ang bahay nila. "Nay, susunog yung bahay natin, Nay." "Buti na lang anak, hindi tayo umuwi sa bahay. Kung buhay lang si Kuya Robby, babanatan yan ng kuya ko." Walang nagawa ang magnanay. Umiwas na lang sila hanggang sa sumapit na lang ang umaga. Dumating sila Tomas. 3 na lang silang dumating nung oras na yun. Tomas, anong nangyari sa lakad nyo?" Ate, nakita namin si Kuya Mando, pero hindi namin siya inabot. "Oo? Anong lagay ni Itay?" Bunsoy, ang tatay mo'y hindi na makakilala. Tuluyan na siyang naging aswang. Pero huwag kayong mag-alala. Yung isang kasama namin, nagpaiwan pa.
tutugisin niya raw si Mando. Kahit ano mangyari, ibabalik siya rito. Patay man, mabuhay. Natatakot si Bunsoy para sa kaligtasan ng ama. Ganon pa man, kinakailangan nilang magtiwala sa taong yun. Tito Tomas, sino ba kasi yung lalaking naiwan doon? Baka patayin niya si Itay. Wala tayong magagawa ron, Bunsoy. Aswang na ang tatay mo eh. Kung manglalaban siya, papatayin siya noon. Pero kung magpapakita pa siya ng kaunting may kalinawan ng pag-iisip, sigurado ako bibigyan siya ng pagkakataon ni Kanole. Noli ba ang pangalan ng lalaking nakasandong puti? Oo, mabait ang taong yun. Katunayan, kaya siya nagpaiwan. Dahil kapag nahuli niya si Mando, sigurado akong baka bigyan pa siya ng pagkakataon. At kapag sinuwerte pa siya, baka ibalik siya sa dati. Anong dati? Babalik siya sa pagiging tao. Kayang gawin yun ni Kanole. Talaga ba? Oo ate, maniwala ka lang. At heto na nga, nasundan na ng tuluyan ni Kanole kung saan gumawi si Mando. Binalikan pala ni Mando yung lugar nila kung saan pinatay ang anak nitong si Robbie. Dito na ako! Epi! Magpakita ka, Epi! Aswang na rin ako ngayon. Papatayin kita, Epi! Papatayin kita! Yan. Ganyan nga, Itay. Huwag kang matakot kay Epi. Patayin mo rin siya. Nakita rin ni Kanole ang nagmumultong kaluluwa ni Robbie. Ganon pa man hindi siya kumbinsido. Iniisip niyang may nanggagaya lang kay Robbie para udyukan ang matandang Mando para pumatay. Lumakad noon si Mando, pabalik sa dati nitong bahay. Pagpasok sa loob, nakita niyang gulo-gulo ang lahat ng mga gamit. Hinanap ni Mando ang itak niya at nakita niyang nakatabi pa rin yon sa ilalim ng kama. Lumabas si Mang Mando, bitbit ang itak tapos nagsisigaw. Nang makakita ito ng tao, hinataw-hataw niya ito ng itak at sinisigaw yung katagang, Papatayin kita, Epi! wika nito sa mga tao. Ayon sa mga nakakita, si Mang Mando raw ay nababaliw na, hindi na makakilala, at lahat ng makikita nitong tao ay gusto niyang patayin. Agad na nakarating sa himpilan ng mga pulis ang reklamo. Hindi nagtagal dumating ang mga pulis at pilit na pinasusuko si Mang Mando. Mang Mando! Ako ito, si Hepe! Ibaba mo yan! Hindi! Papatayin kita, Epi! Papatayin kita! Ibaba mo yan! Baka mapano ka. Ayokong gawin to. Alalahanin mo, ako ito si Hepe, ang dating tumulong sa'yo. Sinungaling ka, Epi! Sinungaling ka, Epi! Papatayin kita! Papatayin kita! Dahil sa hindi na makakilala si Mang Mando, tuluyan na niyang sinugod ang mga pulis. Siyempre ipagtatanggol ng mga pulis ang sarili nila. Binaril nila sa paa si Mang Mando, dahilan kung bakit ito bumulagta at nabitiwan ang itak. Kasabay noon ang pagpoposas sa kamay ni Mang Mando. Kahit na nakaposas na ang matanda, isinisigaw pa rin niya yung katagang, Papatayin kita, Epi! Pinatay mo ang anak ko, Epi! Sige, dalhin niyan sa ospital at ikulong. Doon na pumasok sa eksena si Kanole. Sinabi niya sa Hepe na hindi basta nasisira ang ulo ni Mang Mando. Hepe, magandang araw. Oh, magandang araw sa'yo. May kailangan ka? Hepe, hindi ho basta nasisira ang ulo ni Mang Mando. Aswang ho siya. Nahawahan siya ng pagiging aswang. Tandaan niyo ho ba, nung nasa simenteryo siya, may nakakagat sa kanyang lalaking itim bago kayo dumating. Teka, sino ka ba, ha? Bakit parang ang dami-dami mong alam, ha?
Hepe, makinig kayo sa akin. Kung pagbibigyan niyo ako, hayaan niyo munang makasama ko si Mang Mando kahit na 1 oras lang. Ibabalik ko siya sa dati. Ang tinatanong ko, sino ka? Bakit parang ang dami-dami mong alam? Ako ho si Nole. Isa ho akong albularyo. Magmula ho sa Bicol hanggang dito. Sinundan ko si Mang Mando para gabayan. Alam kong darating ang oras na ito. Kaya kinakailangan ko siyang gamutin. Sige na ho. Magtiwala ho kayo sa akin. Totoo ba talaga mga albularyo? Oho. Kung naniniwala ho kayo sa mga aswang, pues, meron ding mga albularyo. Maniwala po kayo, Hepe. Kung talagang totoo ka. Anong may papakita mo sa aking pruweba? Sige nga. Pruweba? Sige. Yun lang pala eh. Walang problema, Hepe. Pupunta ako sa puno na yon. Di naman niyang kalayuan eh. O tapos? Tatayo ako ron. Binibigyan kita ng karapatan, Hepe. Barilin mo ako. Nababalo ka na ba ha? Gusto mo yata akong makulong? Gusto mo ako matanggal sa serbisyo at mawala ng benepisyo? Hindi ho, Hepe. Sisiguruhin ko sa'yo. May lumabas mang bala sa dulo ng baril mo. Hindi ako tatamaan. At kung wala man lumabas, siguradong hindi mo makalabit ang gatilyo ng baril mo dahil sa tigas. Pupunta na ako ron, Hepe. Sa hamon ni Kanole, kumasa ang nasabing Hepe. Itinutok ang mahabang baril. Nakadipa si Kanole at nakadikit sa puno. Sige, Hepe, iputok mo! Kahit na anong kalabit ng Hepe, napakatigas ng gatilyo ng baril at ayaw pumatok. Doon pa lang siya naniwala na ang nasabing albularyo ay isang lehitimo. Anong ginawa mo? Bakit ang tigas nung gatilyo ng baril ko? Dahil yan sa orasyon ko, Hepe. Sana ngayon maniwala ka na. O sige, kung talagang may magagawa ka, gamutin mo ang matandang Mando, kawawa naman. Sige ho. Ginamot ni Kanole si matandang Mando. May isinuka ang matanda, mga laman na maiitim na halos hindi natunaw sa katawan. Pagkatapos noon, isinugod din siya sa ospital dahil sa tama ng bala nito sa kaliwang paa. Mang Mando. Asan ako? Bakit ako nandito? Ang anak ko, si Bonsoy. Ang asawa kong si Cory. Mang Mando, tao ka ng muli. Ha? Bakit? Ano bang nangyari sa akin? Naging aswang ka! Hepe, ikaw nga, Hepe. Teka, bakit ako naririto? Dahil binaril ka namin sa paa. Kung hindi namin ginawa yon, iitakin mo kami. Salamat sa iyo, kaibigan. Isa kang tunay na albularyo. Salamat din, Hepe, dahil binigyan mo ko ng pagkakataon. Si Epi! Si Epi! Hepe! Nahuli niyo na ba si Epi? Hindi pa nga eh. Hindi namin malaman kung saan naglulungga ang taong yun. Hepe? Ano yun? Pwede bang humiling pa ako sa'yo? Nang ano? Pwede bang hayaan mo kong humuli sa taong yon? Si Epi ba? Oho. Kung kaya mo siyang ibigay sa amin ng buhay, gawin mo. Hindi ko may papangako. Aswang po yun. Ganun ba? Kung sabagay, baka mamaya kumain pa siya ng kapwa niya preso. Bahala ka na, albularyo. Sige po, Hepe. Salamat sa pagpaig nyo. Naroroon pa rin sa ospital si Mang Mando dahil hindi siya pinalabas ng mga pulis at doktor. Habang si Kanole, nasundan naman siya ni Tomas sa lugar nila Mang Mando. Ano balita? Nahuli mo na ba si Mando? Nahuli ko na, Tomas. Nasa ospital siya. Naibalik ko na rin si dati.
Ngayon aalamin na lang natin kung saan matatagpuan yung epi na yun. O sige, sama ko. Hindi sila tumigil hanggang sa may nakapagsabi sa kanila. Si Epi daw naglalagi sa gilid ng malawak na ilog kung saan may talahiban at sa bandang kanan may taniman ng mais. Mais na hindi na inaani. Sigurado ko. Nararamdaman ko, Tomas. Nandito siya. Nararamdaman ko rin. Nakarinig sila ng malakas na sigaw ng lalaki. Ano yun? Palagay ko siya na yun! Nandito ako! Tugisin niyo ako rito! Siya na nga yun! Nakita na pala sila ni Epi. Malayo pa lang sila, nararamdaman na sila nito. Pagpunta nila sa kubo, doon nila inabutan ang isang lalaking halos kahawig ni Robbie. Robbie? Pamangkin? O, ikaw nga yan! Hindi ako'y pamangkin mo. Kamukha ko lang siya dahil ginagaya ko siya. Huwag ka maniwala, Tomas. Yan yung lalaking nakita ko. O tama, ginagaya lang niya si Robbie. Kunwari, nagmumultong kaluluwa. Ganon. Alam nyo na pala eh. Oo, aminin ko sa inyo. Ang aking kaibigan, ang kumagat kay Mando. Ipinag-utos ko sa kanya na gayahin ang namatay na anak ni Mando upang gabayan at nang sa ganon tuluyang maging aswang ang matandang Mando. Napakasama mo. Masama na kung masama. Bakit? Ano namang pinagkaiba natin? Hindi ba't pumapatay ka rin? Oo. Pero ang pinapatay ko, yung mga katulad ninyo. Nang malaman ni Tomas ang sinasabi ni Epi, lumabas ang galit nito. Patay na nga kasi ang pamangkin niya, ginagaya pa. Bumunot ng itak si Mang Tomas at pinaghahataw ang dalawang aswang. Mabilis namang nagtalunan sa bintanang mga yun. Sinundan sila ni Kanole at Tomas hanggang sa na-corner nila ito papunta sa ilog. No, aw. Sandali lang. Ganyan ba kayo makipaglaban? Ha? Hindi ba't binibigyan nyo ng laban ang mga katunggalin ninyo? Mga albularyo kayo, di ba? Bakit di natin daanin sa usaping espiritual kung sino ba talaga ang mas malakas sa atin? Ganon. May alam ka rin pala. Akala ko, pinanganak ka ng ganyan. Kanole, pagbigyan mo ko. Akong bahala sa mga ito. Teka lang, Tomas, sandali. Iaalay mo na naman ang sarili mo eh. Laban ito ng dugo namin. Hindi ako makapapayag na babastusin ang pamangkin kong nakalibing. Si Tomas yung klase ng antingerong. Kapag lumaban ng harapan, hindi gagamit ng anumang panablas sa katawan. Hinamon niya ang dalawang aswang. Hinamon niya ito ng saksakan. Tomas, wag! Makunat ang balat ng mga yan. Alam ko yun. Matapang si Tomas na sinugod ang dalawa. Bit-bit ang napakatulis na kutsilyong may dugo. Hinataw-hataw niya yung dalawa. Kitang-kita ni Kanole kung paano tinatamaan si Tomas ng matulis na kuko ng dalawang yun. Kapag tumama ang kuko nila sa katawan ni Tomas, agad itong nasusugatan. Pero mabilis ding naghihilom. Napapahanga tuloy si Kanole sa nangyayari. At kapag si Tomas naman ang nakatama ng kutsilyo sa katawan ng dalawang aswang, hindi mabilis naghihilom, bagkos agad na dinadagdagan ni Tomas ng malaking sugat ang dalawang aswang. Walang lilihis, basta harap-harapan silang nagsasaksakan ng kutsilyo at ng matutulis na kuko. Hahatiin ko ang katawan mo. Sige, Tomas,
Hatiin mo na ang katawan niyan. Magmula sa leeg. Pababa! Oo, eto na! Yeah! Nahati ang katawan ni Epi nang hatakin ni Tomas papaibaba ang kutsilyong nakatarak sa lalamunan nito. Yung isa naman na nanggagaya kay Robbie, tinangka nitong tumakas. Sinundan siya ni Canole hanggang sa na-corner niya ito sa tubig. Nilublob niya ng maraming beses sa tubig ang manggagaya at gusto niya itong lunurin. Inahon siya ni Canole at ilang beses na hinampas sa naglalakihang bato sa ilog. Wag ho! Wag ho! Anong wag? Walang hiya ka? Patay na yung tao? Ginagaya mo pa? At ang masama nun, pati yung tatay niya dinamay mo pa. Wag ho! Canole! Akong bahala sa isang yan! Halika rito, Tomas. Dalian mo! Paglapit ni Tomas, hinahamon niya ito ng saksakan. Ano? Akala ko ba matibay kayo? Tignan natin. Itutulad kita sa kasama mong si Epi. Wag ho. Nagsisisi na ho ako. Aswang ka. Sinugod siya ni Tomas pero hindi siya makatama sa ilang ulit na paghalipaw niya. Maya-maya pa, napatigil ito kasi nakita niyang may taong dumarating. May dumarating? Teka, si Mang Mandoy na. Ano? Ako ang papatay dyan! Epi! Wala na. Patay na si Epi! Ano? Anak? Robbie? Huwag kang maniwala sa kanya, Kuya Mando. Hindi siya si Robbie. Ginagaya lang ang muka ng anak mo. Siya yung narinig mong nagsasalita. Ganon. Hayop ka. Patay na si Robbie. Ginagaya mo pa para linlangin kami. Oh, ginaya ko siya. Ginaya ko siya para maging aswang ka. Maswerte ka dahil nakaligtas ka pa. O, kita mo na. Naging aswang. Ngayon, Mang Mando, ikaw nang bahala dyan. Ipagiganti ko ang anak ko. Binunot ni Mang Mando ang itak niya. Kasabay noon ang mabilis na pagsugod sa manggagayang aswang. Napapaiyak pa si Mang Mando sa kada hahalipaw ito sa kalaban niya. At nang tinamaan niya ito ng isang beses sa balikat, mabilis na putol ang braso noon. Hayop ka! Ginagaya mong anak kong si Robbie! Umanta ka sa akin! Iyak tawa si Mang Mando habang nakikipaglaban. Yung kalaban naman niya, humahalipaw pa rin gamit ang isang braso. Gumagamit din ito ng malaking pakpak para makatalon at maiwasan ang pang-aatake ni Mang Mando. Canole, ikaw nang bahala. O Tomas. Nagpalipad ng orasyon si Canole, dahilan kung bakit tila ba nakapako na sa lupa ang aswang na kalaban ni Mang Mando. Nang bumulagta ito sa lupa, dinaganan siya ni Mang Mando at walang tigil na pinagsasaksak sa muka, sa lalamunan, sa dibdib at kung saan saang bahagi ng katawan. Umiiyak pa si Mang Mando habang ginagawa yon. At nang makita niyang wala ng buhay ang aswang, doon siya nagsisigaw ng, Anak! Naiganti na kita, anak! Naiganti na kita! Tama na yan, Mang Mando. Patay na yan. Salamat. Salamat sa tulong mo, Nole. Teka, buti nakalabas ka. Pinayagan ako ni Hepet ng mga doktor. Sila rin ang nagsabi sa akin na dito ko kayo matatagpuan.
Natuwa sila pagkatapos noon. Pag-uwi nila sa kanila, masayang binalita ni Mang Mando na patay na si Epi at ang kasama nito. Hanggang dito lang po ang ating kwento. Merry Christmas po sa inyong lahat mga masugid kong taga-subaybay. Sana next year kayo pa rin ang aking mga taga-subaybay na loyal. Inuulit ko po, Merry Christmas po sa inyong lahat at manigong bagong taon. Good night. Enjoy listening. Ay, nako!